How many minutes will be your presentation? Ano Pwede lang po po yan, bang, 5 slides lang po ito, pero I will focus on the last slide lang ho. Sige, Mr. Chairman. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng Ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya, ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan, ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa Bank Secrecy Law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro noong mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos proceeds of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-encash, no? Tapos, itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. So, yan po, we concluded
na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po nung sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya, tapos nung sila na ay ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, ano, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya, pero pag may kailangan silang isingit na mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po, lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso.